Konektado. Mga kapatid, magandang Sabado na umaga sa inyong lahat. Sana po'y nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Saturday morning at tayo po'y sama-sama muli sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado. Miyembro po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. I do hope na ngayon pong Saturday morning na ito, ang buong weekend na ito ay mapakinabangan po ninyo at saan po. Kahit may sabi nga pabalita na paiba-ibang panahon, we still have yung tinatawag nating magandang pananaw at maging thankful. And syempre very important na kung may mga pinaplano po tayo, which is considered a factor in yun hong reality na atin hong seasons dito sa ating bansa. Prepare. Yan po ang ating mapagmahal na pagbati ngayon pong Sabado ng umaga. Well, ang ating nga hong discussion, ano yung mga kailangan nating gawin in order to upgrade our lives. God has given us the different types of blessings. Now, this time, we also have to do our part. Na-discuss na po natin yung word na effort. We also talked about contribution. Naging usapin na rin po natin yung responsibility. And now, we'll be talking about another topic na equally important at ito po ay may kinalaman naman sa mga kaganapan sa ating mga buhay. Ano po yun? Behavior. Ano po ba ang behavior sa Tagalog? Ay tinagtanong-tanong ako, pinag-isipan ko rin mabuti. May kinalaman po sa kung tawagin natin mga ugali at asal. No? So yan po ang behavior. No? Very important na iingatan natin ang ating mga aksyon at reaksyon. Paano tayo gumagalaw at sabi nga nagpapakita ng ating pagkatao. Meron kasing kung tawagin na maging honest daw. Yes, yung pagiging honest naman, dalawang bahagi yan. May good side ang pagkatao mo at meron ding bad side. Yung pagiging honest does not necessarily mean na ilalabas mo lagi yung pangit. Kasi tiyak naman may maganda ka. At controlled naman yun eh. Pwede mo namang, di ba? O sige, sabihin na natin na paminsan-minsan lumalabas sa iyo yung iyong upbringing. Yung naging environment mo. Pagsalita ka na hindi maganda. Well, alam mo naman yung impact niyan sa tao, hindi rin mainam. And yet, pwede mo naman piliin na yung choice of words. Pigilan mo yung hindi magandang salita o kaya pumili ka ng salita na yun naman maayos-ayos, di ba? Ano yun mga decisions that we have to make. Pwede ka magwala. Pwede mo sabihin, ganito ko magagalitin akong tao. Pwede mo i-feed yung thinking na yan at yung ganyang klase ng mga aksyon. On the other hand, may mga panahon naman, kalmado ka eh. May mga pagkakataon, kaya mo naman i-handle. So, ibig sabihin, yun nga, may bahagi ang buhay natin na mainam. Kung paano may bahaging hindi mainam, tingnan din natin. Ang behavior, itong discussion na ito ay isang paalala na meron pong mga nakaka-apekto sa atin. Pero kailangan maging conscious din tayo sa ating mga ginagawa. Kasi makaka-apekto, hindi lang po sa iyong mga activities, makaka-apekto sa iyong reputation at sa iyong pagkatao. Now, meaning ng behavior. It refers to the way in which a person or animal behaves in response to a particular situation or stimulus. Yung kaduktong niya, the manner in which one acts or conducts oneself, especially towards others. So, may mga circumstances sa buhay natin. May mga tao tayong makakasalamuha sa buhay natin. Pwedeng maganda yung circumstansya, pwedeng maayos yung tao. Pwedeng hindi. Hindi maayos yung tao makakasalamuha mo at maiirita ka. Pwede rin ang sitwasyon na hindi ideal, may irita ka. Pero yun na nga, paano ka kikilos kung sakali na ang iyong mga nararamdaman ay negatibo, ang circumstansya ay hindi kagandahan, very important din. No? So, behavior, it really matters. Ang sabi daw, may mga types of behavior tayo. Tingnan ninyo kung kayo po ay makaka-relate sa ilan na mga kung tawagin natin pagkatao, no? Yung mga elemento ng pagkatao. Yung pagiging energetic, yan. Yung pagiging pagod, behavior din yan. Yung pagiging obedient, masunurin. Or yung pagiging naughty, pagiging pasaway or makulit, behavior din yan. Meron tidy, yung malinis na tao. At meron naman yung messy, yung burara, kung tawagin nga nila. May optimistic, maganda yung pagtingin sa mga sitwasyon ng buhay. May pessimistic, ang kanyang pagtingin ay negatibo. So, may generous, mapagbigay. Merong stingy, kuripot. Minsan madamot na nga eh. May mga times na kalmante yung tao. And there are times a person is agitated. No? So, depende.
kung ano ang iyong minamanifest na asal o pag-uugali sa kung anong panahon at kung sinong kaharap. Pero ito po ay ilang ilang uri ng mga behavior. At marami pang iba. No? So, nakikita mo ba sarili mo? Well, obviously, alam natin yung nakakatulong, alam din natin yung nakakasakit at nakakasama. So, yun yung dahilan kung bakit we have to really consider yung atin hong governance sa atin hong asal at governance sa ating mga responses. So, ang isa sa mga triggers daw ng tinatawag nating behavior at lalo na yung negative behavior would be dealing with criticism. So, talakayin po natin ito at tingnan natin yung mga rekomendasyong pwede. No? Hindi mo sinasabing perfecto tayo, pero nagtutulungan tayo on how we can improve yung ating mga sarili sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos and at the same time, pagbibigay din po natin ng payuhan sa isa't isa. Minsan from experience, minsan from observation sa iba, at may mga pagkakataon, ito pong mga bagay na napulot nating maganda can truly help sa development natin at ng iba. Well, ito daw, sabi ni Aristotle. Kilala niyo po ba ito? Ito kayo nag-aaral ng Greek philosophy. Siyempre, yan po, lumalabas yung pangalan ni Aristotle. Ang sabi niya, there is only one way to avoid criticism. Do nothing, say nothing, and be nothing. So, siguro yung ilan sa'yo naisip, ma-avoid mong criticism pag wala kang ginagawa, pag wala kang sinasabi, at kung wala ka lang, paano yun? Yun na nga Ang parang point ni Aristotle dito, it's either patay ka na, or wala kang kasama, wala kang magiging criticism. Kasi nga, pag buhay ka, you have to do something, you have to say something, you're something. At kapag may kasama kang tao, may mag-o-observe. May makikitang okay at may makikitang hindi okay. And then, of course, criticism can come. So, ang malaking tanong na lang, paano natin i-deal ang criticism? Since number 1, buhay tayo. And number 2, may ugnayang pang-tao tayo. So, ano gagawin? So, ang criticism daw ay merong stigma. Kasi kadalasan, at ito naman ay hindi palagi, i-discuss din natin yan, na ang criticism ay nailalagay sa negatibo. Kasi usually ito ay may kinalaman sa negative criticism or yung destructive criticism. Kaya nga may stigma na apektuhan tayo dahil pagka nasabihan ka, napuna ka, o kaya ikay napagalitan, tinutuwid ka, hindi sa lahat ng pagkakataon open ang tao. May mga either sobrang sensitive, merong ang tingin naman lang tama ginagawa nila. Meron naman ang tingin, wala kayong pakialam sa akin. Meron naman ang iniisip, ba't hindi yung iba sabihan mo? Iba-iba, May mga rational lang tao kung bakit ayaw nilang makriticize at may mga pamamaraan din sila how to deal with it. Pero yung criticism is a reality sa atin. Now, what are the suggested reasons? Bakit nga ba may stigma pag tayo ay nakikriticize? From the Bible's perspective, number 1, it's innate. Ibig sabihin, naging bahagi na ng pagkatao natin. Now, let's understand it from a biblical standpoint. Nang nilikha tayo ng Panginoon in His image and likeness, everything was very good. Nang hindi pa nahuhulog sa pagkakasala ang tao, even yung kanyang interaction sa Diyos at sa kanyang kapwa, si Adam at Eve, okay naman. Walang makikita kang problema sa Biblia. Nung nahulog na sa pagkakasala tao, yung brokenness niya, nag-cause na ng insecurity, nag-cause pa ng malice. So yung ating pagkasira ay nagdudulot na ngayon ng iba-iba at naghahalo-halong damdamin. So pag ikaw ay na-criticize, nate-threaten yung iyong inner security. Ano-ano ba ang naapektuhan? Well, syempre, protective ka sa iyong pagkakakilanlan. Kailangan kasi natin ng esteem. Gusto natin, nire-respeto tayo. Maganda yung pagtingin sa atin, naalagaan natin yung ating reputation. Pag na-criticize ka, it's as if ina-atake ka at ang iyong reputasyon. And that's the reason why we feel parang hindi ito okay. Negative yung nagiging dating sa atin, both sa kaisipan, damdamin, at minsan pati sa ating reaksyon. Minsan pag nakikriticize ka, parang may takot. Kasi baka merong maging konsekwensya na magiging kawalan sa atin. Ayan. May mga times, nako-offend tayo kasi parang merong umaatake sa atin. So, yan. Yung inner security natin nati-threaten. Now, there's a third. Tayong lahat ay meron pong mga collective memory at minsan, maganda yun, nilalaman, minsan hindi.
Kaya lang, kung paano merong childhood trauma or shame, yung mga pagpapakapahiya, lait, yung mga halimbawa, tayo ay minaliit or ano pa mang mga negatibong naging pagpuna sa atin. Yan, nagbabalik sa surface. At yun, nagta-threaten sa atin. So remember, itong mga bagay na ito can cause yung tinatawag nating negative effects sa atin. Kaya may stigma. Ang negatibong datingan, ang tinatawag po nating criticism. Now, define natin, ano po ba ang criticism? Ito is Webster Dictionary. Ang sabi, it may be a remark or comment that expresses disapproval of someone or something. Na siyempre, ayaw mo naman ng rejection. Bakit? Well, ultimately, yung respect daw ay isa sa mga damdamin o saloobing meron tayo na kapag tayo ay kabilang ng isang grupo, safe tayo. Pag ikaw ngayon ay parang pinuna, may sense of rejection. Parang ang feeling you're left out on your own. So meron kang kaisipan na, teka, iiwanan ako. Ayan, so nagkakaroon ng epekto. Sa disapproval, it's the same thing. Kailangan kasi natin ng belonging. Pag ikaw ay hindi tinatanggap, kinikilala, o maganda ang pagtingin sa'yo sa isang grupo, may disapproval, you feel na yung connection ay nagkakaroon ng either gap or detachment. So, yung disapproval na yun ay nagdudulot ng negatibo sa atin. Also, by definition, criticism, it is an act of making unfavorable or severe judgment. Pag sinabing unfavorable, siyempre hindi mo nagugustuhan. Kung mali naman yung ginagawa mo, siyempre sasabihan ka. Pero may mga taong ayaw talagang mapagsasabihan. They just want to live their lives on their own, na free of accountability, at kung may effect sa iba, dapat yung iba mag-adjust. May ganun hindi natin ma-alis, may ganun pananaw. Pero ayun na nga, a criticism may be unfavorable. Pwedeng maganda yung motibo di ba? Corrective. Kahit nga minsan magulang na yung nagpapaalala sa atin na nagtutoy, nagagalit pa tayo Na minsan ang learning comes later on in life, na buti na lang sinabihan ako. Buti na lang pinagalitan ako. But while it's happening at medyo immature ka pa. No? Minsan, ang tingin mo doon parang, ba't ganun? Hindi. Ang feeling mo is it's a lack of support. No? Or, it's not only an act of making unfavorable judgment, it's also sometimes seen as a severe judgment. Kasi may mga times naman talaga, ipamumukha sa'yo at ipararamdam sa'yo yung naging negatibo mong epekto sa buhay ng iba at kalagayan ng iba. So we have to remember that's part of what criticism is, no? Sa Collins Dictionary naman, ang sabi dito, criticism is used to describe a negative commentary about something or someone. So yun nga, with the word negative, syempre, hanggat maaari, ang gusto mo ay praise and approval. Pag negative, usually yan ay parang kinokontra. At sabi nga natin sometimes, when somebody goes against you, ino-oppose ka. Yung pananaw mo, ginawa mo, you feel you're being opposed as a person. No? So because your viewpoint at yung iyong opinion ay ikaw. Minsan yun, it's one and the same sa pagtingin natin. So, naapektuhan tayo. Also, ang criticism daw, according to Wikipedia, is to criticize, but it does not necessarily mean to find fault. Often, criticism involves active disagreement. So, hindi kayo sundo sa inyong pagtingin sa sitwasyon, sa nagawa mo, sa epekto, mga ganyan. Involves active disagreement or judgment, and it can also mean taking sides. No? With criticism, may sumasang-ayon, merong hindi. Guess what? Kanino ka malapit? Siyempre, dun sa mga sumusuporta sa'yo. At dun sa hindi, kahit na nga sumusuporta sa'yo, pero nag-disapprove sa iyong kinilos at ginalaw, syempre, iba rin yung iyong ginagawang reply and response. No? Now, what are the related terms sa word na criticism? Sabi ko sa inyo kanina, it's not all negative. Halimbawa, feedback and evaluation. These are common terms. Nagpapahingi ka ng feedback pag may ginagawa kayo. Tinatanong ganyan, di ba? About camps, conferences, mga projects. If you feedback ano ba yung magandang gawin? O anong mali? Pinifilter nyo. Alin yung makakatulong, ano yung makakasama. And then, ayun na nga, pagka naging negatibo, ayusin. Pag maganda ang feedback, di itutuloy. No? Ganun yan
Evaluation, same thing. Kahit sa trabaho, hindi ba nagpapa-evaluate? May peer evaluation. So mo rin makita paano ka tinitingnan ng iba. Meron ding evaluation in terms of your duties. No? Ginagawa mo ba yung trabaho mo? Are you punctual? Yung quality of work? Are you responsible? Yung mga ganyan. Bakit mahalaga ang evaluation? It's needed for growth. No? Kasi makaka-adjust ka. At nakakatulong din sa iyong pagbibigay ng pansin saan ka lacking. And yet, ang kasama ng criticism ay dalawang salita pa rin. Correction and rebuke. Yun bang itutuwid ka outright? At yun nga, susuwatain yung ginagawa mong mali. Hindi lahat natutuwa dito. No? Depende sa pananaw. Sino yung nagtutuwid? No? Pag walang authority sa buhay mo, hindi mo kinikilala, talagang medyo iba dating. Sino ka ba? Ganyan ka lang. Minsan, ganun ho yung dating. Kahit tama yung sinasabi at minsan, in the form of a mild reminder, talagang minsan, ang response can be very, hindi lang dramatic, hostile. Grabe yun. Nangyayari yan. May mga times naman, tinatanggap, salamat, pinagsabihan ako. At nalaman ko may mali pala. Di ba? So, correction and rebuke, depende sa pagtingin. But that's part of criticism. Pero merong malicious. Ano yung malicious? Ang intention talaga, hindi magsabi ng totoo at hindi ka matulungan. Ang gusto, ibagsak ka. So, criticism also means put down and judgment. No? Maliit na bagay, palalakihin. At yung hindi naman naintindihan ay pagdodoktong-doktongin para mag-create ng maling impression. Kaya ngayon, di ba? Nagkakaroon tayo ng wrong judgment based on fake news. At sino nagdodoktong-doktong? Siyempre, may mga tao behind the scenes that can create. Kaya nga, sa Bible, sinasabi, be careful about judging. No? Baka ikaw ay biktima ng gossip or tale-bearing. No? At yung minsan naman talagang a desire to misinform. At yun nga, nadadamage ang reputation ng tao. And people have a different way of viewing you after that. So, yan po ang outcome ng criticism. Sa criticism, mayroon pong dalawang klase. May negative at mayroong positive. Pag nagtanong ka, kamusta itsura ko? Uy, yung buhok mo ayos Uy, yung damit mo, tama yung kulay. Sapatos mo, bagay sa suot mo. Okay, positive. Diba? So, yan, nag-evaluate siya at maganda yung pagtingin niya. Kaya lang minsan pag sinabi sa'yo, naku, yung buhok mo okay, pero yung kulay mo hindi. Kontra. No, okay. Yung sapatos mo hindi bagay dyan sa damit na yan. Yun. So, nagkakaroon ng gano'n naman din na balikan. So, may mga times, alam mo, yung ginawa mo hindi ayos doon. So, yung criticism may be negative, pero maganda ang intention. No? Pagsabihan ka para maituwid mo yung na-perceived o yung naka-apekto dahil mali. Meron ding constructive. Yung concept ng constructive criticism is to build you up. Kasi ang gusto tulungan ka, di ba? At yun nga, maging matibay at maging maayos. Pag destructive, talagang ang intention niyan, gumawa ng mga pamumuna para ibagsak ka. No? At ang ini-elicit minsan ay hindi lang sa'yo ipaalam na may mali ka. Yung hindi mo mali, papamukhang mali sa'yo. Yan. Pangalawa, hahanap ng mga kakampi para mag-agree, mag-enable sa kanilang pagpuna sa iyo ng negatibo kahit hindi totoo sinasabi at ibagsak ka. So may mga times ganun, destructive criticism. Pansinin yung lipunan ngayon. Somehow, this is what's happening now. No? Isang maliit na bagay, palalakihin, papadumihin yung reputation ng tao to put down the person. Ano ang gain doon? Hindi ko alam. Pero it happens. No? So, may mga ganyan na mga pangyayari. So, yan po ang ilan sa mga bagay that we can find in Scripture na related po sa usapin ng criticism and also sa atin hong mga day-to-day siguro interaction and definitions. Now, tingnan natin yung pwedeng ibigay ng Biblia as insights in relation to criticism. Well, ilang introductory ideas muna. Number one, the idea of disapproval in criticism is primarily communicated in the concepts of correction. So, minsan, pagka hindi tinanggap o hindi kinakatiga ng iyong ginagawa, ang iyong ikinikilos, ang word ay disapproval. So, hindi tinatanggap yung sinabi at ginawa. Yan. Now, the act of making an active disagreement and severe judgment is implied in the concepts of rebuke in the Bible. So, pag rebuke, talagang tahasan na sasabihin sa'yo. Pero ang kagandahan, kung sa'yo may diferensya, di sa'yo sabihin. Ang pinakamalungkot, meron na ikitang mali sa'yo, ikikwento sa iba na wala namang intensyong sabihin sa'yo.
So hindi ka naman nabibuild up. Bakit? Kasi sila nagkikwentuhan sa masamang meron ka, nilalayuan ka at binamaliit ka, na ikaw naman, in effect, nasira yung reputation mo, hindi ka naman nila inagapayanan na tinulungan sa pag-ayos mo. No? So yun naman ang malungkot. Ang kagustuhan natin is that rebuke. If it's something I deserve to hear, I deserve to be made known of, it has to be made known to me. So, kailangan harapin natin kasi yun nga, makakatulong din naman para tayo mailagay sa lugar. And then of course yung third, correction and rebuke are acts that can be found in the Bible. No? At ang intention pag scripture yan is to straighten one's way of living from sin to righteousness. There are also passages that illustrates criticism that correct a behavior for improvement of human interaction. Yun. Diba sa pakikibagay mo sa tao, pakikiugnay mo sa tao, syempre kailangan bigyan ka ng paunawa. Baka hindi mo natutunan eh. Di ba minsan may ganun, yung nag-uusap, yung singit ng singit. Hindi niya alam na rude pala yun. Na-interrupt ka ng interrupt sa mga nag-uusap without saying excuse or meron akong babanggitin, bigla ka na lang may eksena. Ayan, may mga naiirita na lang. And then, hindi mo alam. Kung walang nagsabi sa'yo, di hindi mo na iayos kasi you're totally unaware. Tandaan natin yung ating mga behavior socially ay mga social norms. Conventional yan. Ibig sabihin na pag-usap-usapan ng tao, ito yung mas magandang pamamaraan ng pakikitungo. Ito yung mas maganda sa ating mga pag-uugnayan. Kung hindi ka naturuan nun, hindi ka nabigyan ng paunawa tungkol doon, blanco ka ron, wala kang kamuang-muang. Tapos ang ending, na nalalabag mo yun kasi ganun mali ba yun? Yung biglang sa publiko, di ba? Minsan mga Pilipino sa Japan, ganun. Nakakatuwa minsan. Nakakatawa. Kasi Pilipino tayo, naiintindihan natin. Mga Hapon naiirita. Bakit? Nasa trend. Tayo dito, nasa LRT. Hoy, pag kakilala sa kabilang dulo, sisit-sitan, no? Kaya babatiin. Yung mga Japanese pala gusto tahimik. At bawal nga sumagot ng phone sa loob ng tren. Pwede kang mag-text. Kung gusto mong makinig na music, naka-headset. At pag, di lapitan mo sa kalabitin at konting hi, hello, ganon. Pero hanggat maaari, nakasariling tutok lang sila sa baba ng tren. Doon sila madalas nag-uusap. Pero sa Pilipinas, hoy, kamusta ka na? Ang pagitan, 10 tao. Hindi mo alam. Meron pala ganong social norms. So, ang ending, nakatingin na sa'yo ng galit. Kung walang magtutuwid sa'yo, walang magsasabi sa'yo, hindi mo alam. No? So, yan, mga cultural patterns, mga normative behaviors, kailangan maging aware tayo dyan. So, sabi ko nga sa inyo kanina, in order to better ourselves, interaction natin sa tao, and also yung pagtingin sa atin in public, ito mga bagay na ito ay ginagawa at pinangangasiwaan natin. So, kabahagi ito ng pinagmumula ng tinatawag nating criticism. At ito pong ating lesson na ito, I do hope makatulong sa atin. If we present ourselves with good behavior, malaking maitutulong po sa ating mga buhay. But if we continue in bad behavior, hindi lang ho tayo negatively maapektuhan, kundi pati yung pagtingin at interaction natin sa mga tao ay maapektuhan din. Much worse, baka ma-damage. Konektado! Napapanuhong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado! Nagsasahing papawid mula sa Santiago City, Isabela. Tampok ang iba't ibang wika at kultura. Nagpapahayag ng mensahe ng pag-asa mula sa Panginoong Hesukristo. Ito ang 1143 TZMR, your Missions Radio. Konektado! Napapanuhong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado! Now, by definition, run through ito, from Webster's Dictionary, criticism is a remark or comment that expresses disapproval of someone or something. Kaya napupunta sa negatibo at may stigmas because disapproval, kinokontra ka. Or it is an act of making unfavorable or severe judgment. So, ang ibig sabihin, baka pagka nagbigay ng pagbanggit sa'yo, siyempre, hindi pagkatig at baka masyadong matindi yung pagpuna o kaya yung pagsasabing mali ka. So, yun, kaya may stigma. Sa Collins Dictionary naman, it is used to describe negative commentary about something or someone.
So madalas pag in-associate sa negative, no, ibig sabihin hindi maganda yung mga tinukoy o binanggit. And then, to criticize does not necessarily mean to find fault. Ito yung mas broader definition. Often criticism involves active disagreement or judgment, and it simply can also mean taking sides. No? So, nagkakampi-kampi, may kumakatig, nag-approve at merong hindi. So, yan ang ilan sa mga bagay related to it. Nabanggit natin na hindi laging mali at masama ang criticism. Na minsan, feedback and evaluation, common yan eh. Kailangan natin malaman kung ano yung dapat gawin, ano yung mali para makapag-improve. At sa atin ng interaction with others, may correction, may rebuke. Kapag lalo na yung nagagawa natin ay hindi socially acceptable, hindi morally right, o kaya ay hindi normatively or traditionally, customarily appropriate. Kasi minsan may kinalaman sa kostumbre at kultura ng isang rehiyon o ng isang partikular na lugar. No. Now, another is putting down or judgment. Ayun, malicious na. Kapag ang layunin ng criticism ay sirain ka, ibagsak ka at husgahan ka, no? Kahit mali yung pinanggagalingan ng opinion. Now, remember, ang types of criticism, merong negative and merong positive. No? Yung negative, pinupuna ka dahil either hindi nagugustuhan at yung pamamaraan ng pagpupuna ay hindi maayos. Ang positive, pinupuna ka at maganda yung binabanggit at ina-approve, ina-affirm yung maayos. No? Yung constructive is to build you up. Yung destructive is to tear you down. No? So, yun yung mga ilang klase ng criticism. Now, sabi natin, yung insights on criticism coming from the Bible, meron hong ilang mga, sabi nga natin, details yan. The idea of disapproval in criticism is primarily communicated in the concepts of correction. So sa Bible, matututunan natin na ang pagko-correct, mayroong pag-criticize. Minsan hindi naman yung tao, yung ginagawa mong mali, yung naiisip mong mali, yung pakikitungo mong mali, yun yung kinikriticize. Para ma-improve yung tao. The act of making an active disagreement and even severe judgment is also implied in the concepts of rebuke in the Bible. Standard ng Panginoon eh. And then naglatag siya ng expectation. Kailangan sumunod tayo. When you go contrary to it, pwede kang ituwid ng Diyos at pwede kang ituwid ng kapwa. And then yung third, correction and rebuke are acts in the Bible to straighten one's way of living from sin to righteousness. Now, there are also passages that illustrates criticism that correct a behavior for improvement of human interaction. So, ang gusto, kung ikaw ay nakakagawa ng kasalanan at pagkakamali, maalis ka doon at mailagay ka sa katwiran. At umayos yung iyong pakikitungo at pakikisama sa tao. No? Now, we'll be looking at verses at titingnan natin yung categories. Merong criticisms in the Bible. No? Sabi nga natin yung criticism by our use of the term dito sa discussion natin, it's not all bad. No? Ang ibig sabihin, ito po ay mga bagay na atin hong tinitingnan na okay din naman. Ika nga natin, itong mga bagay na ito ay pwede nating i-consider na makakatulong. No? So, hindi lahat ng criticism ay na masama ang intensyon at layunin. Bagamat minsan maganda pamamaraan, maganda intensyon, minsan hindi pa rin minamakuti ng tao. Pero look at it from a biblical standpoint, the goal is to help us. No? So, tingnan po natin, God to human, meron hong ginagawa ang Panginoon na pagpuna sa tao para tulungan siya. Yun din pagpuna ng tao sa kapwa-tao ay reality din. Pero kamusta ang behavior natin? So makikita nating mga personality sa Bible na makakaranas ng mga criticisms na ang layunin ay okay. So tingnan natin, some biblical insights. So ang ilan sa mga makikita natin dito ay yung kay Cain and Abel. No? So si Abel ay naging biktima ni Cain. Pero ano ba pinanggalingan? At bakit kinriticize ng Panginoon si Cain? At ano ba yung dahilan? Maganda ba ang layunin? At meron ba sanang naging pakinabang yung pagtutuwid ng Diyos? Ito po yung passage. Genesis 4, verses 4 to 8. Ang sabi po dito, and Abel also brought an offering, fat portions, from some of the firstborn of his flock. And the Lord looked with favor on Abel and his offering, but on Cain and his offering he did not look with favor. So Cain was very angry,
and his face was downcast. Then the Lord said to Cain, "Why are you angry? Why is your face downcast? If you do what is right, will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It desires to have you, but you must rule over it." Now Cain said to his brother Abel, "Let's go out to the field." While they were in the field, Cain attacked his brother Abel and killed him. So, pag pinansin niyo po, yung mga bagay na nakasaad dito, meron hong pinagagawa ang Diyos. Minsan yung tanong ng mga tao sa akin, wala naman kasing nakalagay kung ano iaalay. Well, usually, ang pagpapaliwanag ko dito ng mga experts, yung author ng Pentateuch, yung first 5 books of the Bible, ay si Moses. Binigay ng Panginoon sa kanyang panuntunan. It's implied that one particular scenario is connected to the other books. So kung pinag-uusapan dito ay offering, lalo na yung related to burnt sacrifices, ay sinusunog, usually hayop po yan. Hindi ho halaman, no? You can give yung mga bunga ng crops mo, first fruits. Pwede ka magbigay ng tithe ng iyong harvest, pwede ka magbigay ng ng mga produce, pero yun nga, depende kung alin ang hinihingi, no? So in this case, tinanggap yung kay Abel, yung kay Cain ay hindi, nagalit si Cain, no? Kaya lang yung galit niya, na-overwhelm siya, na-overtake siya ng kanyang galit. Ang masaklap lang dyan, binunto niya yung kanyang sama ng loob kay Abel, napatay niya. Na wala naman talagang kasalanan sa kanya. Di ba? Actually, wala namang nagkasala dito. Tinutuwid lang siya at mali yung ginawa niya. Something very simple can turn into something very serious pag hindi ka talaga nagpatuwid. At dito naman, di nagkulang ang Panginoon sa pagtutuwid. So tingnan natin. God is using correction and rebuke. It is a form of criticism to show us His people the right way to live. Tama naman, at may authority naman talaga ang Panginoon. Ang tao, kailangan niyang ilagay sa lugar. Kasi nga, minsan, gawin lang yung gusto, no? At freedom and independence natin, sometimes misplaced eh. We're not mindful of standards. We're not mindful of impact. At yun nga, kailangan mapagsabihan siya para may ayos na niya sa susunod. Now, Cain received his approval from God. Number 1, he pointed out the unacceptable act. Di ba? Hindi okay yung iyong ginawa, so kaya hindi tinanggap. Simple lang yung baliktaran, di gawin mo yung tama, di tatanggapin. Pangalawa, nakita na ng Panginoon. Palagay ko may physical manifestation niya. At may second, no, alam naman ng Panginoon, basahin isip at puso natin. Binanggit na ng Panginoon yung negative feelings na obvious na kay Cain. At yung pwedeng mangyari. At he warned him about the desires that he had that might lead to sin. Binanggit na ng Panginoon saan pwedeng mauwi ito. Kaya lang, hindi siya nakinig. Ang dulo ay napatay niya ang kanyang kapatid. No? So, it's very important, no, na makita po natin yung, sabi nga natin dito, yung maayos na intensyon ng Panginoon para ilagay sa lugar ang mga bagay-bagay. Pag hindi tayo nakinig, yun nga, nakaka-apekto sa atin at minsan nakakasama sa atin yung ating pag-ayaw sa pagtutuwid. So, tingnan natin dito, ano yung mga features ng binibigay na Panginoon at sana nga sa ating personal na buhay ay makapakinabang tayo. So ito po ang ilan sa mga makikita natin. Revelations 3:19. Ano po ang sabi dito? Those whom I love, I rebuke and discipline. So be earnest and repent. No? Ito hong Revelations 3 ay kasama nung kalipunan ng mga talata ng chapters 2 and 3 ng Revelation patungkol ho doon sa 7 churches of Asia Minor na may mga kinomend at may kinondemn. Itong particular na passage nito sa verse 19 ng chapter 3 is addressed towards the Church of Laodicea. No? May hindi sila okay. Kailangan sila ituwid ng Panginoon. Pero dito nakikita natin yung motibo ng pagtutuwid ng Panginoon. Pag mahal ka, susuwatain yung mali sa'yo at didisiplinahin ka. Dahil gusto ng Panginoon maging mainam ka at makakapagsisi ka doon sa gawang mali. No? So, yun yung napakaganda naman sa Panginoon. Now, ang salita rin ng Panginoon ay hindi rin naman bakante pagdating ho sa pagtutuwid. No? Kaya yun lang, 2 Timothy chapter 3, verse 16. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped
for every good work. So ang salita daw ng Panginoon, di ba? Ito God-breathed, na nagmula mismo direkta sa Kanya, nakapagtuturo, sumusuwata, nagtutuwid, at humuhubog o naggagabay sa ating pamumuhay sa katwiran para daw ang lingkod ng Diyos ay talagang maging handa sa bawat mabubuting gawa. So maganda po yung purpose ng salita ng Diyos. Now, ang tanong, pag tayo ba ay nakikriticize, since ang intention is constructive criticism, paano tayo nagre-respond? Si Cain, maganda yung ginawa ng Panginoon. Hindi siya nag-behave ng tama. Ang ending, napalala pa ang kanyang nagawa. No? Pero dito, Proverbs 15:31-32, whoever heeds life-giving correction will be at home among the wise. But those who disregard discipline despise themselves. But the one who heeds correction gains understanding. Ayan, no? Pag tinutuwid ka, lalo na galing sa Diyos, maayos yung mga sinasabi. Ayan, kinakailangan may pagbukas din tayo ng isip at kalooban. Ito ay maidagdag sa ating buhay at magawa ng paraan habang may panahon. From Proverbs 19:20, flog a mocker, and the simple will learn prudence. Rebuke the discerning, and they will gain knowledge. No? So, pag yung hindi ayos ang iyong tinuwid, magagalit pa sa'yo Pero pagka yun daw taong matalino ang iyong tinuwid, lalo pa siyang natututo. So, ayun nga, yung kaunawaan is very important. So remember, the wise gains understanding, but fools, they despise correction. No? Now, how to deal with criticism? At ito po yung magiging waling bahagi ng atin hong pag-uusap. At ito na rin po ang atin hong application portion. Number 1, yung bang criticism ay accurate? Nang sinabi nating accurate, well, karamihan nung sa detalye ay tama. May konti sigurong hindi kasing accurate, pero mas marami-rami yung tumugma dun sa mga detalye ng criticism, accurate criticism. Inaccurate criticism, mas marami yung mali. Na fake news to. Pero yung malicious criticism, ang idea naman ito, wala pong kinalaman sa tama at mali. Galit siya sa'yo o hindi siya gusto sa'yo, kaya ang ending sinisiraan ka. So yun yung motibo po noon. Now, receiving accurate constructive criticism. Criticism can be a God-given instrument for needed correction. Sa Proverbs 15:31-32, he who listens to a life-giving rebuke will be at home among the wise. He who ignores discipline despises himself. But whoever heeds correction gains understanding. Galing. So, yan. Pagka accurate criticism, corrective yung nature, constructive, makinig ka, mapapainan ka. Paano naman pag inaccurate yung criticism? Now, deal with inaccurate criticism to clarify. Di ba sa communication may probing and clarifying? No? So, yung probing, inaalam mo. Yung clarifying, tinatanong mo, inaalam mo. Ayan. So, nililinaw mo. So, Acts 11:2-3, ang Apostle Peter ay kinonfront ng mga ilang Jewish believers. Ang sabi dito, so when Peter went up to Jerusalem, the circumcised believers criticized him and said, you went into the house of uncircumcised men and ate with them. So, parang siya, no? Parang sinusuri. Ba't ka pumunta ron sa mga hindi circumcised? Yan. May disapproval sila. Sa halip na magalit, sa halip na manigaw or whatever, ito yung behavior ni Peter. 11:4 ng Acts, Peter began and explained everything to them precisely as it had happened. So, niliwanag niya, nilinaw niya bakit. Ano yung intention nito at papaano. So, pagka constructive criticism, listen. Pagka naman inaccurate criticism, no? Clarify. Yan, malinaw yung sinasabi sa Biblia. Ngayon, paano kung malicious? Yung tao talagang galit sa'yo at masama ang intensyon, kaya ka sinisiraan at nagbibigay ng mga kritisismo para i-put down ka. Well, wala ibang pupuntahan. Pwede mong patulan, makipag-away ka, manira ka rin, kaya lang, sasama ka ng sasama. So, ang isa sa mga recommendation ng Bible, kung gusto mo itong hindi magatungan yung sama, kundi magawa mo yung tama pa rin, Matthew 5:44-45. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be sons of your Father in heaven. He causes his sun to rise on the evil and the good,
and sends rain on the righteous and the unrighteous. No? Hindi madali, pero napakahalaga ng pagpapatawad. Lalo na kung malisyoso na nga at ang intensyon siraan ka, wala kang naman sasabihin paniniwalaan, gawin mo na lang yung tama para makabuti sa iyong kondisyon sa harapan ng Diyos. Now remember, use malicious criticism as an opportunity to minister God's grace, no? Unmerited favor. Hindi nagsusorry, hindi sa tingin mo parang hindi ka dapat patawarin, pero mag-offer ka na lang ng forgiveness. And forgiveness is coming from you. Sabi dito, don't dwell on it. Philippians chapter 4 verse 8. No? Finally, brethren, whatever is true, whatever is honorable, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is of good repute, if there is any excellence, and if anything worthy of praise, dwell on these things. So, ang punto dito ni Apostle Paul, actually, conflict yung pinanggagalingan ng part na ito ng Philippians. Si Euodia at Syntyche mayroong hidwaan. Pero sabi niya, pag nag-dwell kayo dyan sa negatibo, lalo kayo manggigigil at magagalit. Ito na lang gawin niyo. Mag-isip kayo ng magagandang bagay na lang. At yan ay makakatulong. So, para sa atin, tanggapin po natin ang 7 mga bagay na pwede makatulong once you are criticized. Number 1, recognize the value of constructive criticism. Number 2, avoid reacting emotionally and immediately. Bantayan ng behavior. Third, acknowledge a criticism that focuses on the behavior. Kung may nagkamali ka sa iyong galaw at nag-criticize tungkol doon, di ayusin mo kung may merito naman yung sinasabi. Hindi ka naman inaatake bilang tao. Now, number 4, listen actively. Pag mayroon kang kailangan liwanagin, ask questions, clarify, and watch out for non-verbal cues. And number 5, work hard on it and avoid being defensive. So, sa halip na ipagtanggol mo yung mali, o kaya sabihin mo, ikaw may depresya. Minsan gano'n. Tingnan mo muna kung ano yung sinasabi. At kung may katotohanan naman, hindi pagtsagaan mo namang ayusin. Nakakatulong yan. No? At huwag daw maging defensive. Number 6, request for valid criticism. No? At yun nga, address behavior, not the person. And of course, make it timely and specific. Alin lang ba yung may problema? Ano ba yung dapat gawin? Yan. And last, number 7, welcome constructive criticism appropriate to improve. Ano yung mga pwede mong tanggapin at pwedeng makatulong sa'yo para ikaw naman ay mag-grow. No? So, remember, ang criticism pwedeng mangyari. Ang sitwasyon, hindi lahat favorable sa atin. Ang mga tao, hindi lahat maayos pakikitungo sa atin. But how we behave in such occasions, they matter. No? Paalala po ng ating programa, sa bawat pangangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos, laging konektado. Have a blessed Saturday morning, mga kapatid. Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado! Inaanyayahan namin kayong makinig muli kay Pastor Jay Banzuelo sa Konektado, alas 11 ng umaga sa darating na Sabado. Ako po, sa kabuuan ay lumaking isang mabuting tao. Napakaganda po ng pagpapalaki ng aking mga magulang. Laking simbahan din ako.